Ama naming Diyos, sa ganda po ng kabanalan, nandito ang iyong mga anak, akay ng aming pag-ibig at pananampalataya. Nandito kami para purihin ang iyong pangalang Yahuwah. Salamat po na marami sa iyo sa pagtubos na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong anak para kami po ay maging lingkod mo, maging mga anak mo. Ama, purihin po ang iyong pangalan magpakilanman sa pagsamba namin ngayon. Ikaw po sana ang aming maranasan sa ikatitibay ng aming pananampalataya. Sa kabila po ng iyong kagandahang loob, kinalulungkot naming ibalita sa iyo at ipagtapat sa iyo ang aming mga pagkakasala. Mahabag kang patawarin kaming muli. Gawin po kaming dapat muli sa pagtanggap ng iyong biyaya, lalong-lalo na ang iyong banal na Espiritu. Panginoong Yahushua, magalang kaming lumalapit sa iyo. Ikaw po ang aming tagapagligtas, ang aming mahal na Masiya. Salamat sa iyong gawaing pagliligtas. Kapiling at kasama kami. Tinawag mo kami at ngayon kami po'y sumasamba sa iyo. Ikaw po sanang aming makapiling sa bawat yugto ng aming pagtitipon. Ama, pakibasbasa ng bawat sambahayan, bawat individual. Sa pagsamba naming ito, ikaw nawang aming maluwalhati. Pakitanggap at basbasan ang aming abuloy na inihandog sa iyo ngayon. At patuloy pong basbasan ang kabuhayan ng iyong mga anak. Kami po'y sumasampalataya, Ama. Dininig mong aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat tayo ay muling nagtipon-tipon para isagawa po ang ating kongregasyonal na pagsamba sa Diyos at sa kanyang bugtong na anak. Alam po natin napakahalaga ang panalangin at pag-aaral ng mga salita ng Diyos at ang ginagawa po nating pagsamba at paglilingkod. Subalit, dapat natin din maunawaan, lahat ng ito ay magkakaroon lamang ng kahalagahan kapag ka ito ay nagsilbing kasangkapan para umunlad ang ating personal na relationship sa Diyos at sa kanyang anak. Marahil ito po ay bago sa pakinig sa atin sapagkat hindi naman po tayo sinanay na husayin po ang ating relationship o personal relationship kay Yahuwah at kay Yahushua. Subalit kung atin pong pag-aaralan ang banal na kasulatan, maliwanag po na ito ang pinakadahilan kung bakit tayo pinagkalooban ng pagtawag o kaya kahalalan para tayo ay maging bayan ng Diyos. Ano po ang katunayan na hangad ng Diyos na husayin natin, paunlarin natin ang ating personal na relationship sa Kanya? Mag-umpisa po tayo dito sa awit 105:4, hanapin ninyo si Yahuwah at ang kanyang kalakasan. Hanapin ninyo ang kanyang muka magpakailanman. Ano po ang pinag-uutos sa lahat ng kabilang sa bayan ng Diyos? Hanapin si Yahuwah. Anong katumbas noong pinagagawa sa atin na hanapin si Yahuwah? Sabi, hanapin ninyo ang kanyang muka
magpakailanman. Sa makatwid, ang pinagagawa sa atin, magpakailanman. Yun pong salitang magpakailanman, ibig sabihin ito araw-araw sa tuwi-tuwina. Ito po ay utos ng Diyos sa kanyang bayan mula pa noong una, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Ito nga ay ang paghanap sa muka ni Yahweh. Subalit, maaaring isipin at sabihin ng iba, paano po natin magagawa yon? Ano bang ibig sabihin ng paghanap sa muka ni Yahweh? Sapagkat siya ay espiritu. Ang isang espiritu, walang laman, walang buto, hindi po siya nakikita. Kaya anong katumbas? Ano bang ibig sabihin ng paghanap ng muka ni Yahweh? Yun pong Hebrew word na ginamit po na ang translation ay muka, ay ang Hebrew word na paniim, na ito ay nangahuhulugang presensya. Ito ay ang ginamit sa sa ESV at NRSV translation. Ayon po sa kaisipang Hebreo, ang muka ay madalas na pamalit para sa sarili o mga damdamin ng sarili. Sa makatwid, kapag sinasabi muka ng Diyos, ang tinutukoy yun pong ang Diyos mismo o ang kanyang damdamin na pangsarili. Sa makatwid, ang paghanap dun po sa muka ni Yahweh ay ang paghanap ng kanyang nararamdamang presensya na nagpapahayag ng kanyang kaloob-loobang sarili. Kaya yung muka ng Diyos, ang tinutukoy po ron, magkaroon tayo ng intimate relationship sa Diyos o kay Yahweh. Ito ay pinagagawa sa atin magpakailanman at araw-araw. Paano po natin mahahanap ang muka ni Yahweh? Ano po bang ibig sabihin noong utos na hanapin ang muka ni Yahweh? Binasa natin awit 105:4. Basahin po natin ang awit 105:1 hanggang 3. O magpasalamat kayo kay Yahweh. Kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Ipabatid ninyo ang kanyang mga gawain sa mga bayan. Magsiawit kayo sa kanya. Magsiawit kayo sa kanya ng mga pagpupuri. Salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Lumuwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Mga galak ang puso nila na nagsisihanap kay Yahweh. Paano po natin maisasagawa yung paghanap sa muka ni Yahweh? Ayon po sa ating binasa, meron po tayong mga dapat gawin na kapag ginawa natin ito, mahahanap natin si Yahweh o kaya ang kanyang muka. Ano po yun? Ang isa, ang sabi, kayo po'y magsitawag sa kanyang pangalan. Ang tinutukoy po rito ay ang ating personal prayer. Pag sinabi pong personal prayer, hindi po ito katulad ng congregational na panalangin. Kasi kapag congregational na panalangin, hindi po yun personal. Kaya sa personal na panalangin, ikaw lang ang nananalangin. Kaya nailalabas mo yung nasa loob ng iyong puso. Maibubuhos natin ang ating buong puso at lahat ng bumabagabag sa atin. Kaya maaari po tayong magkaroon ng personal na connection sa Diyos kapag isinasagawa natin yung personal na panalangin. Ano pa? Ang sabi po, magsiawit kayo sa Kanya, magsiawit kayo sa Kanya ng mga pagpupuri. Kaya mahalaga yung tunay na pagsamba. At sa tunay na pagsamba, tayo po'y umaawit at tayo po ay pumupuri sa Kanya. Kaya po, maganda na kung meron po tayong computer o kaya telephone, siguro sa panahon natin ngayon, lahat ay may telepono na eh. Pwede niyo po i-download yung mga awit na ating inaawit sa Diyos. O kaya pwede po kayong gumawa ng sariling awit ninyo at pwede kayong umawit at purihin ng Diyos mula sa inyong puso. Ano pa? Ang sabi rin po sa talata, ipabatid ninyo ang kanyang mga gawain sa bayan. Salitain ninyo ang lahat ng kanyang kagilagilalas na mga gawa. Ito po ay isang paraan ng pagbubulay-bulay. Maaari nating pagbulay-bulayin lahat ng ginawa ng Diyos. Halimbawa, yung banal na kasulatan. Gawa po yan ng
Diyos. O kaya pagbulay-bulayin natin yung ginawa ng Diyos sa ating personal na buhay. Kaya binubulay-bulay natin kung doong tayo po ay nagkaroon ng problema. O kaya dumaan sa isang krisis. Tapos siya po ang sumaklolo sa atin. Ano pa? Maring bulay-bulayin din natin yun pong mga nilalang ng Diyos. Ang tawag dito, creation. Kung minsan kapag tumitingala tayo, nakikita natin yung mga bituin, o kaya yung sunset, o kaya yung forest, nakikita natin maganda po itong nilalang ng Diyos. Kaya nagkakaroon tayo ng connection sa Kanya. Binubulay natin yung Kanyang mga makapangyarihan gawa. Ano pa? Ayon po sa ating binasa, lumuwalhati kayo sa Kanyang banal na pangalan. Tayo po ay napakapalad sapagkat ipinagkaloob ang kahulugan ng pangalan ng Diyos. Ang pangalan, Yahuwah. Kapag binubulay-bulay natin yung kahulugan ng pangalan ng Diyos, tayo po ay nagiging malapit sa Kanya. Kaya bilang summary, yung paghanap sa mukha ni Yahuwah, number 1, personal na panalangin. Number 2, sumamba, umawit ng mga pagpupuri. Number 3, magbulay-bulay tayo. Bulay-bulay natin ang banal na kasulatan, ang ating buhay, at ang mga ibang nilalang ng Diyos. At number 4, lumuwalhati tayo ng Kanyang pangalan, bulay ng kahulugan ng pangalan ni Yahuwah at pangalan ni Yahushua. Kapag hinanap natin ang muka ni Yahuwah, nahahanap natin ang Kanyang kalakasan. Kailan lalong dapat nating hanapin ang muka ni Yahuwah? Pakinggan po natin dito po sa Psalm o kaya awit 27, 7-9, dinggin mo, O Yahuwah, pagka ako'y sumisigaw ng aking tinig. Maawa ka rin sa akin at sagutin mo ako ng iyong sabihin, hanapin ninyo ang aking muka. Ang aking puso ay nagsabi sa iyo, ang iyong muka, Yahuwah, ay hahanapin ko. Huwag mong ikubli ang iyong muka sa akin. Huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod ng dahil sa galit. Ikaw ang naging aking saklolo. Huwag mo akong itakwil o pabayaan man. O Diyos ang aking kaligtasan, sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako ng lihim sa kanyang kulandong. Sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay sa lihim ng kanyang kulandong, sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako, kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Mga kapatid, ano po, kailan po lalong dapat nating hanapin ang muka ni Yahuwah Abba? Kapag tayo po dumadaan sa iba't ibang uri ng kabagabagan. Sa panahon natin ngayon, alam po natin yan ay siguro madalas nating nararanasan sapagkat marami pong natutupad ngayon na dahil dito tayo po ay nagigipit o tayo po ay nasa isang krisis. Ito po ay karaniwang nangyayari sa lahat ng tao, sino man siya o saan man siya nakatira. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ayon po kay David, kapag dumating ang mga panahon na dumating ang kabagabagan, ano pong ginagawa niya? Siya po'y naghahanap sa muka ni Yahuwah. Pag natagpuan niya ang muka ni Yahuwah, ano ang kanyang pakiramdam? Ang sabi, itinataas siya sa ibabaw ng isang malaking bato. Kaya doon sa ibabaw ng malaking bato, ang katumbas noon, taglay niya ang kapayapaan sapagkat yung mga kabagabagan na iwan dun sa ilalim ng bato. Kaya payapa ang pakiramdam niya, malakas ang pakiramdam niya. Siya po ay nakahanda na bumaka sa panibagong pakikipagbaka. Ito rin ang ating mararanasan kapag nakita natin at nasumpungan ang muka ni Yahuwah Abba. Ano pa ang gagawin sa atin? Kapag nasumpungan natin ang muka o presensya ni Yahuwah Abba. Pakinggan po natin dito po sa awit 37, 39 hanggang 40. Ito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Ngunit ang kaligtasan ng batuid ay kay Yahuwah.
Siya'y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan at sila'y tinutulungan ni Yahuwah at sinasagip sila. Siya'y sinasagip niya sila sa masama at inililigtas sila sapagkat sila'y nagsipanganlong sa Kanya. Ano pa ang ating mararanasan? Kapag nasumpungan natin ang muka o presensya ni Yahuwah Abba, makakatagpo tayo ng Kanyang pagtulong at tayo po ay Kanyang palalakasin at tayo po ay Kanyang sasamahan. Kaya kapag hinahanap natin si Yahuwah at nasumpungan natin ang presensya ni Yahuwah Abba, anuman ang suliranin na ating kinahaharap, nakatitiyak po tayo, magtatagumpay tayo, sapagkat kung kapiling natin si Yahuwah, wala pong imposible. Sa makatwid, ang muka ni Yahuwah Abba, ang paghanap sa Kanya ay nagbibigay ng kaginhawahan, ng lakas at patnubay, lalong-lalo na sa panahon ng kabagabagan. Kaya kung tayo po ay umaharap sa matitinding problema o kaya krisis ng buhay, ano po ang pinakamagandang gawin natin, mga kapatid? Dapat hanapin natin ang Diyos. Pero sino po ang makapaghahanap kay Yahuwah Abba? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Hebreo 11, ang talata po ay 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Sino po ang naghahanap kay Yahuwah Abba? Ang makasusumpong at makahahanap sa Kanya. Hindi po lahat ng tao. Ang totoo, meron pong mga naghahanap kay Yahuwah, pero sila po ay nabibigo. Bakit? Sapagkat hindi po kinalulugdan ng Diyos. Sino po ba ang hindi kinalulugdan ng Diyos? Yung pong hindi sumasampalataya. Kasi maliwanag po na nakasulat sa Hebreo. Di po ba? Yung walang pananampalataya ay hindi maaaring makalugod sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung gusto natin makasumpong sa mukha ni Yahuwah, dapat meron tayong pananampalataya. Teka muna, kapag sinabing meron tayong pananampalataya, ano pong ibig sabihin noon? Ano pong dapat nating sampalatayanan? Una, dapat nating sampalatayanan na ang Diyos ay existido, na nandyan siya, nakikinig sa atin, na dahil po sa Kanyang kagandahang loob, dahil po ang pangalan niya ay Yahuwah, nakikinig siya sa ating mga panalangin. Dapat sumasampalataya tayo, may tunay na Diyos. Ano pa? Ang sabi rin, siya po ay tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Mga kapatid, kayo po ba ay masigasig na nagsisipaghanap sa Diyos? Paano ba natin masasabi na tayo po ay masigasig sa paghahanap sa Diyos? Dapat kapag naghahanap tayo sa Diyos, kapag halimbawa nananalangin tayo, mula sa ating puso, hindi galing lang sa bibig, hindi lang para mairaos lang ang panalangin. Dapat mula sa ating puso. Ano pa ang isang palatandaan ng isang taong masigasig na humahanap sa Kanya? Yung kanyang paghanap, hindi po paminsan-minsan lang. Hindi po once a week lang kapag merong pagsamba. O kaya kapag kakain, mananalangin muna siya. O kaya bago umalis, pumunta sa isang lugar, magmamaneho, mananalangin muna siya. Mabuti yun. Pero yung tunay na masigasig na paghanap sa Kanya, yun po ba'y ginagawa natin? Kasi kapag tayo po ay masigasig sa paghahanap sa Kanya, napapansin po yun ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia, yung mga nagsisihanap sa Kanya ng masigasig, ano po ang binibigay sa Kanya? Gantimpala. Ibig sabihin, yung pinakagantimpala niya, masusumpungan niya ang mukha ng Diyos. At pag nasumpungan natin ang mukha ng Diyos, payapa tayo kahit po nasa gitna tayo ng isang matinding
krisis. Tularan po natin yung halimbawa ni Haring David. Marami po siyang pinagdaanan na mga mapapait na mga pangyayari. Subalit, lalo pang na-develop yung kanyang masigasig na paghahanap sa ating dakilang Diyos. Sana yun po ang maging response ng ating puso kapag dumaraan tayo sa iba't ibang mga problema ng buhay. Sa halip na lumayo tayo sa Diyos, lalo po tayong lumalapit sa Diyos. Pinakamagandang halimbawa si David, sapagkat kung pag-aaralan po natin ang kanyang buhay, sunod-sunod yung kanyang mga pinagdaanan. Ano pong halimbawa na isang krisis na pinagdaanan po ni David? Pakinggan po natin ang isang tagpo dito po sa unang Samuel 30, 1-2. Nakarating si David at ang mga tauhan niya sa Ziklag ng ikatlong araw. Sinalakay ng mga Amalekita ang Negev at Ziklag. Nilusob nila ang Ziklag at sinunog ito. Binihag nila ang mga babae at ang lahat ng tao dito, bata man o matanda. Walang pinatay kahit isa, pero binihag nila ang mga ito sa kanilang pag-alis. Ano po ang isang karanasan ni David na ito masasabi natin, matinding pagsubok sa kanyang buhay. Noong pong bumalik siya sa Ziklag, yung Ziklag po kasi naging temporary military base ni David nung siya'y tumatakas kay Saul. Kaya pinalalakas niya yung kanyang army. Doon po siya sa Ziklag nagtatago, yung pong military operation base po niya doon. Umalis po si David tsaka yung kanyang mga tauhan. Pagbalik nila, nakita nila tragedy. Sapagkat yung mga Amalekita, nilusob ang buong Ziklag. Sino po bang sa Ziklag? Yung kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak. Kaya yung si David at ang kanyang mga tauhan, pagbalik nung sa kanilang tahanan, nawala lahat. Sinunog ang lahat ng gamit, sinunog ang lahat ng yung buong Ziklag at binihag po yung kanilang pamilya, yung mga anak kasama yung mga asawa. Kaya ano po ang naging pakiramdam nila nung nakita nila yon? Tuloy po natin ang pagbasa dito po sa 3-5. Nang makarating si David at ang mga tauhan niya sa Ziklag, nakita nila na nasunog na ang kanilang lugar at ang kanilang mga asawa at anak ay binihag. Kaya si David at ang mga tauhan niya ay umiyak ng husto hanggang maubusan sila ng lakas dahil sa pag-iyak. Kasama sa mga bihag ang dalawang asawa ni David at si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel na byuda ni Nabal. Ano po ang naging pakiramdam ni David at ang kanyang mga tauhan nung pagbalik nila sa Ziklag? Nakita nila wasak yung Ziklag at binihag ang kanilang pamilya. Ang sabi po rito, wala po silang magawa kundi umiyak. Siguro, iyan din po ang ating gagawin. Kasi nakita mo, biglaan, hindi mo inaasahan. Ganun talaga ang krisis ng buhay. Hindi mo naman pwedeng planuhin o hindi mo pwedeng paghandaan. Bigla na lang darating. Isipin niyo po, ito'y kung baga sa mga pagsubok ng buhay, ito yung isa sa mga pinakamatindi. Di po ba? Kasi sino po bang binihag? Binihag ng kaaway, asawa at mga anak na lalaki at mga anak na babae. Yung buong pamilya mo, binihag. Kaya ang sabi, umiyak ng gusto hanggang maubusan sila ng lakas dahil sa pag-iyak. Mga kapatid, yan po ba'y naranasan na ninyo? Na wala po kayong magawa kundi umiyak. At dahil sa pag-iyak, nawala na po kayo ng lakas. Yan ang naranasan ni David at ang kanyang mga tauhan. Pero mas lalo kay David, alam niyo po kung bakit? Ituloy po natin ang pagbasa. Dito po sa 6-8. At nagdalamhating totoo si David sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuhin siya. Sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw. Bawat tao
dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Opo, lahat ng mga tauhan ni David, talaga yung buong kaluluwa nila, talagang sumisigaw sa sakit. Pero lalo na si David, talagang nagdalamhati ng totoo si David, sapagkat hindi lang nawala sa kanya yung kanyang asawa, mga asawa, yung mga tauhan niya. Nawala din sa kanila yung kanilang pamilya at pinagbibintangan sino? Si David. Kaya nga naisip nila ay batuhin, patayin si David. Kaya nga yung stress ni David talagang overwhelming. Matinding pagdalamhati ang nangyari kay David. Pero si David, malapit po kanino? Sa Diyos. Yan pong maganda na katangian sa isang tao. Kasi hindi po natin maiiwasan na tayo ay humarap sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Pero kung tayo malapit sa Diyos, meron po tayong magagawa. Anong ginawa ni David? Nung ito ay kanyang naranasan, tuloy po natin ang pagbasa, ngunit si David ay nagpakatibay kay Yahuwah niyang Diyos. Yun ang kanyang ginawa. Opo, umiyak siya. Opo, nagdalamhati siya. Pero ano ang kanyang ginawa? Nagpalakas siya, nagpakatibay siya kay Yahuwah. Paano yun? Inanap niya ang muka ni Yahuwah. Sapagkat alam niya, pag nahanap niya, nakita niya, naramdaman niya ang presensya ni Yahuwah Aba, yun ay magbibigay sa kanya ng lakas, yung presensya ng Diyos. Yun nga pong nangyari nung siya ay binigyan ng kapayapaan, nung siya ay binigyan ng kalakasan. Ano pong ginawa ni David? Pakinggan po natin. Ito po sa 7, at sinabi ni David kay Abiathar na saserdote na anak ni Ahimelech, isinasamo ko sa iyo na dalhin mo rito ang ephod. At dinala doon ni Abiathar ang ephod kay David, at sumangguni si David kay Yahuwah na nagsasabi, kung aking habulin ang pulutong na ito, ay akin kayang aabutan sila. At sinagot niya siya, iyong habulin, sapagkat tunay na iyong aabutan, at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. Hindi po ba napakagandang balita noon? Noong pagkatapos na pinalakas ng Diyos si David, ano po ang naisip niyang gawin? Sumangguni kanino? Kay Yahuwah. Kasi pagka nasumpungan natin ang muka ni Yahuwah, hindi lang po lakas ang bibigay sa atin. Ano rin ang ibibigay sa atin? Yung patnubay. Gagabayan tayo. Ituturo sa atin ang dapat nating gawin. Kaya nga naisip ni David, sapagkat alam niya, sasagutin siya ng Diyos, pinatawag niya si Abiathar. Hiningi po yung ephod. Ano po ba yung ephod? Yun po'y kasuotan ng saserdote. Yung kasuotan ng saserdote, yung pangulong saserdote, nandoon yung tinatawag na Urim tsaka Thummim. Mga bato yun. Kasi yung mga pangulong saserdote, kapag meron silang sinasangguni sa Diyos, ang Diyos sumasagot sa paraang ng Urim at Thummim. Pagka yung mga tanong na tinatanong nila, yes or no questions. Tapos, depende sa posisyon ng mga bato, makikita na yung sagot ng Diyos. Kaya noong sumangguni si David, anong tinanong? Mahahabol ba natin yung pulutong na sumalakay sa Ziklag? Ano pong sagot ng Diyos? Habulin ninyo, maaabot ninyo. At yung maganda, mababawi mo ang lahat. Kaya nung natanggap niya yung mabuting balitang yon, lumakas ang kanyang loob. Tayo po, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, meron po ba tayong ephod? Meron po ba tayong Urim at Thummim? Wala po. Pero hindi na po natin kailangan yan. Bakit? Ano po bang pinagkaloob sa atin? Ang banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sino sumasa atin? Yung presensya ni Yahuwah at ni Yahushua. Kaya isipin natin, mga kapatid, kung noon sa panahon ni David, ipinag-uutos ng Diyos at inaasahan ng Diyos na hanapin ng kanyang bayan, ng kanyang muka, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, sapagkat pinagkaloob sa atin ang banal na
espiritu. Hanapin natin ang Diyos. Dumaraan ba tayo sa pagsubok? Hindi ba natin alam kung anong gagawin natin? Bakit hindi po tayo manalangin? Tapos habang tayo nananalangin, makinig tayo doon po sa promptings ng Diyos, sa mga sasabihin niya na dapat nating gawin. Sapagkat pag nakatanggap tayo ng isang salita mula sa Diyos, yun ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob. E nung si David, nung siya lumakas ang kanyang loob, anong kanyang ginawa? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa 39 hanggang 10. Kaya lumakad si David kasama ang 600 niyang tauhan at nakarating sila sa lambak ng Besor. Nagpaiwan doon ang 200 niyang tauhan dahil pagod na sila para tumuwid pa sa lambak. Pero nagpatuloy si David sa paghabol kasama ang 400 niyang tauhan. Noong si David ay nakargahan ng lakas, lumakas ang kanyang loob. Ano pong kanyang ginawa? Lumakad siya. Ibig sabihin, gumawa siya. Kasi kapag nasumpungan natin si Yahuwah at binigyan tayo ng lakas, yung lakas na yun ay para sa ating, para tayo ay gumawa. May bahagi ang Diyos, meron din tayong bahagi para malunasan yung anumang problema. Nung gumawa si David, ano po ang nangyari? Nagkaroon ng konting sagabal. Ano po yun? Yung 200 na kasama niya, hindi na po nakapagpatuloy sapagkat sila ay pagod na pagod. Pero anong ginawa ni David? Nagpatuloy pa rin siya. Kaya sa isang pinapatnubayan at pinalalakas ni Yahuwah, kahit meron pang sagabal, tuloy-tuloy pa rin. Sapagkat sigurado yung magiging resulta kapag si Yahuwah ang ating kapiling at ating nasumpungan. Kaya tuloy po ang paglalakbay si David. Pero hindi pa nila alam kung saan talaga sila patungo Kasi malawak yun. Wala naman po silang GPS tracker. Kaya hindi pa nila alam kung saan sila, anong direksyon sila pupunta. Pero kapag merong salita ang Diyos, pwede po natin pagtiwalaan yun. Kaya ano pong nangyari habang sila'y naglalakbay? Pakinggan po natin sa 11 hanggang 12, nakita ng ilang mga tauhan ni David ang isang Ehipsyo sa bukid. Dinala nila ito kay David at binigyan nila ng tubig at tinapay. Binigyan din nila ang Ehipsyo ng kapirasong tuyong igos sa 2 tumpok ng pasas dahil 3 araw na siyang hindi kumakain ni umiinom. Pagkatapos siyang kumain, nanumbalik ang kanyang lakas. Habang sila po ay naglalakbay, ano po ang kanilang natagpuan? Isang lalaking taga-Ehipsyo. Ano po ang ginawa ni David nung kanilang makita itong taong taga-Ehipsyo? Binigyan po nila ng pagkain at ng inumin sapagkat siya ay matagal na 3 araw nang hindi kumakain. Kaya hinang-hina na itong taong ito. Sa makatwid, gumawa sila ng mabuti sa taong ito. Ito ay hindi karaniwang nangyayari. Hindi po ito pangkaraniwang pangyayari. Strange event po ito. Di ba? Kaya anong ibig sabihin nun? Kapag meron po tayo, may pinagagawa ang Diyos sa atin, tapos merong hindi karaniwang nangyari, ibig sabihin, sinong gumagawa? Gumagawa ang itaas. Gumagawa si Yahuwah. Kasi kapag ang Diyos gumawa, hindi natin alam kung paano siya gagawa Marami po siyang mga kasangkapan. Kahit sino, kahit ano, maaaring kasangkapan ni Yahuwah Abba. Ito kayang Ehipsyong ito, kinasangkapan din ni Yahuwah? Ano po ang sa palagay po ninyo? Kinasangkapan kaya siya? Siguro kinasangkapan. Pero sa anong paraan? Tuloy po natin ang pagbasa. 13 hanggang 14. Tinanong siya ni David, sino ang amo mo? Taga saan ka? Sumagot siya, isa po akong Ehipsyo at alipin ng isang Amalekita. Iniwan ako ng amo ko, 3 araw na po ang nakakaraan dahil nagkasakit ako. Bigla po naming sinalakay ang mga Keretyo sa Negev, sa lupain ng Huda, at ganoon din ang katimugang bahagi ng Negev na tinitirhan ng mga angka ni Caleb. Sinunog din po namin ang
Ziklag. Kasama pala itong taga-Ehipsyo doon po sa pagsunog sa Ziklag. Nagkasakit siya, kaya iniwan siya ng kanyang amo, pinabayaan na lang, sapagkat ganun kalupit yung mga taga-Amalekita eh. Ibang-iba kay David. Si David, anong ginawa sa nanghihina na taga-Ehipsyong ito? Pinakain, inalagaan, pinainom, di ba? Mabait. Sapagkat ang puso niya ay puso ng Diyos. Dahil nga po inalagaan itong taga-Ehipsyo, ano po ang nangyari? Ituloy po natin ang pagbasa sa 15 hanggang 17. Nagtanong si David sa kanya, masasamahan mo ba kami sa mga taong bumihag sa pamilya namin? Sumagot siya, opo. Kung may papangako niyo sa pangalan ng Diyos na hindi niyo ako papatayin o ibabalik sa aking amo, sasamahan ko po kayo sa kanila. Kaya sinamahan ng Ehipsyo sina David sa mga Amalekita. Doon, nadatna nila ang mga Amalekitang nakakalat na kumakain, umiinom at nagkakasayahan dahil marami silang nasamsam sa lupain ng Filisteo at Huda. Sinalakay sila ni David at ng mga tauhan niya mula sa paglubog ng araw hanggang kinagabihan na sumunod na araw. Walang nakatakas sa mga Amalekita maliban sa 400 kabataang lalaki na sumakay sa kamelyo nila at tumakas. Ano po ang naging resulta? Dahil po kinasangkapan ni Yahuwah Abba itong Ehipsyo, nakita po nila yung mga Amalekita. Sila'y umiinom, umakain, kakasaya, kaya hindi sila handa sa pakikipagbaka. Kaya kahit 400 lang si David at ang kanyang mga tauhan, sila po ay sumalakay doon po sa mga Amalekita. Kaya nagtagumpay si David at ang kanyang mga tauhan. Paano po yung pamilya? Ano nangyari sa kanila? Pakinggan po natin dito po sa 30, 18 hanggang 20. Nabawi ni David ang lahat ng kinuha sa kanila ng mga Amalekita, pati ang dalawa niyang asawa. Walang nawala, bata man o matanda, lalaki man o babae, o kahit ano sa mga nakuha ng mga Amalekita. Nabawing lahat ni David ang mga ito. Pagkatapos, nakuha rin niya ang lahat ng tupa at baka at pinauna ang mga tauhan niya ang mga hayop na ito sa harapan ng iba pang mga hayop habang sinasabi, ito ang mga samsam para kay David. Ano pong nangyari sa pamilya ni David? Sa pamilya ng mga tauhan ni David? Ang sabi po, nabawi lahat yon ni David. Yung mga asawa niya, yung mga asawa at mga anak ng kanyang mga tauhan, walang nawala, bata man o matanda, lalaki man o babae, kahit ano, walang nawala. Nakuha lahat ni David. Pero sino po ang nagkaloob ng lahat ng ito? Walang iba kundi sino? Si Yahuwah. Mga kapatid, ito ay isang halimbawa lang sa buhay ni David. Kaya dito makikita natin kung bakit si David talagang malapit na malapit siya kay Yahuwah. Paano po naging malapit ang damdamin at puso ni David kay Yahuwah? Sapagkat dumaan siya sa maraming mga pagsubok. Yung mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay, dalawa lang po ang maaaring mangyari. Pag dumaan o pag dumating ang mga pagsubok ng buhay natin, maaari ang resulta, mawawala ang ating pananampalataya at tayo po ay mahihiwalay sa Diyos. Pero para sa iba, pag dumaan sila sa mga pagsubok, lalo pang tumitibay ang kanilang pananalig kanino? Sa Diyos. Iyan ang nangyari kay David. Ang nagdi-define sa puso at pananampalataya ni David ay ang mga ginawa niya noong dumaan siya sa mga pagsubok ng buhay. Sapagkat doon niya lalong naranasan at naramdaman ang presensya ng Diyos sapagkat hinanap niya ang mukha ni Yahuwah. Kaya noong gumagawa ng mga awit ang Diyos na si David patungkol sa Diyos, ano ang sinabi ni David? Pakinggan po natin
Ang mga huling talata na ating pag-aaralan ngayon, ito po sa awit 18:1-3, iniibig ko kayo, Yahweh. Kayo ang aking kalakasan. Yahweh, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayong aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Yahweh, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalaban ko. Ano po ang nasabi ni David? Dahil po sa kanyang karanasan, dahil sa tuwing tatawag siya kay Yahweh, nasusumpungan niya siya ang kanyang lakas at ang kanyang pagsasama. Nasabi ni David, iniibig ko kayo, Yahweh. Mga kapatid, kapag hinahanap natin ang masigasig, si Yahweh Abba, at mararanasan natin ang ating Diyos, yung kanyang presensya, yung kanyang banal na espiritu, mga kapatid, masisigaw ng puso natin, Yahweh, mahal na mahal kita. Iniibig ko kayo, Yahweh. Para lumalim ang ating pag-ibig, kuminsan kinakailangan tumaan tayo sa pagsubok. Sapagkat kapag tayo dumaraan sa pagsubok, yun pong puso natin nagkakaroon ng malaking puwang para sa presensya ng Diyos. At lalong madadama natin ang pagsama ni Yahweh Abba para masabi natin, Abba, Yahweh, ikaw ang aking iniibig. Ito sana ang ating maranasan. Kung meron man sa atin ngayon, dumaraan sa iba't ibang mga krisis ng buhay, mga problema, mga suliranin, mga iba't ibang mabibigat na dalahin. Tumawag tayo kay Yahweh. Hanapin natin ang kanyang mukha at hilingin natin na magpakaranas siya sa ating buhay para tayo matulungan sa ating mga kabagabagan. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, Yahweh Abba, salamat ng marami sa iyo. Ikaw ang buhay na Diyos mula sa langit, nakikinig sa aming mga pagtawag, pinapansin ang aming mga luha, at binibigyan lakas ang aming kaluluwa. Salamat, Yahweh Abba, napakabait mo. Ikaw ay nakahandang tumulong kahit hindi kami karapat-dapat. Salamat, Ama, kumikilos ka. Kahit hindi ka namin nakikita, alam namin mula sa langit, gumagawa ka ng kasangkapan. Gumagamit ka ng maraming kasangkapan para kaming mga lingkod mo matulungan, lalong-lalo na sa iba't ibang problema na aming pinagdadaanan. Ama, gusto namin mapahusay ang aming relasyon sa iyo. Kapag nakikita mo ang iyong mga anak, masigasig ang paghanap sa iyo. Sukdulang lumuluhod sa iyong harapan. Sumisigaw ang kanilang mga puso. Kapag nakikita mong luha namin, pagka ikaw talagang aming hinahanap, ang buong tiyaga at ang buong puso, pag tinatawag namin ang iyong pangalan, Yahweh, maaari po ba, Ama, magpakaranas ka? Sabik na sabik kami, makita ang iyong muka, magiging magalak ang aming puso kapag ikaw ang aming kapiling. Ama, hindi kami titigil, lalong-lalo na sa panahon ng kabagabagan. Marami po kaming hinaharap na mga suliranin. Ama, ikaw ang aming pag-asa. Ilagay mo kami sa mataas na bato. Ikaw ang sumaklulo sa amin. Ikaw ang yumakap sa amin at magturo sa aming lahat para malaman namin ang dapat namin gawin hanggang namin mapakinggan ang iyong tinig. Sapagkat ito ang magbibigay sa amin ng kasiguraduhan na kami po'y mga anak mo mula sa iyong banal na Espiritu. Magsalita ka po sa puso namin. Gumabay ka po sa aming buhay. Lalong tumibay ang aming pananalig sa iyo. Panginoong Yahshua,
Ikaw po ang aming tagapagligtas. Sigurado ang aming kaligtasan. Sigurado ang aming relasyon sa Diyos. Siguradong pinakikinggan kami. Dahil ikaw ang aming tagapamagitan. Dahil ikaw ang nagbuwis ng buhay para malinis kami ng iyong dugo. Na dahil dito, nagiba yung pader at kami po'y nakalalapit sa Ama. Ikaw ang aming ding hinahanap. Ang pananampalataya namin nakabatay sa iyo. Mahal na mahal ka namin, Yahushua, Panginoon at tagapagligtas namin. Ikaw ang aming leader. Ikaw ang aming Masiya. Batid mo ang lahat ng aming nararamdaman, ang aming kalungkutan. Batid mo ang aming kagalakan, palibhasay. Mga sangkap kami sa iyong katawan. Kaya lahat ng iyong mga tiniis, nakahanda kami tiisin. Ang aming pakisuyo kung papaanong napagtagumpayan mo ang lahat ng pagsubok ng buhay. Yun din ang gawin mo sa iyong mga hinirang upang kami rin magtagumpay. Di dahil kami malakas, kundi dahil ikaw ang sumasa amin. Ama naming Diyos, pakibasbasan ng iyong mga anak sa iba't ibang lugar na merong mga karamdaman, merong mga sakit. Kung minsan ang kanilang sakit ay hindi magagamot ng sinuman, subalit ikaw ay hindi sinuman. Ikaw ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Walang imposible sa iyo. Yahuwah, makilos na huwag yung damdamin sa aming puso. Nanggagaling ang pagpupuri, pagpapasalamat na dahil alam namin, pinagagaling mo na ang iyong mga anak. Pakibasbasa ng bawat sambahayan. Kabilang ang mga anak namin, mga magulang namin, lahat ng aming kapamilya. Kami po'y sumasampalataya, Ama. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, just a few announcements before we part ways. Una, bukas po, June the 1st, meron po tayong isasagawang open forum, 4 p.m. Pacific Standard Time. Yung gagamitin po natin ay Zoom. At Zoom lamang sapagkat ito ay interactive Zoom. Kaya bibigay po namin yung pong Zoom ID. Ito rin yung ginagamit natin nung nakaraan na Zoom ID. Again, this is open forum para sa lahat po ng kasama sa Assembly of Yahushua. Also, sa lahat po na nagbibigay ng handog, when we give offerings, wag na po natin gamitin yung offerings at assemblyofyahushua.org sapagkat yun ay sarado na. Hindi na po yun active. Ang gamitin po natin yung ating official website na aoy.today o kaya offerings at aoy.today. At lastly, next week po, tutuloy natin ang ating children's ministry, June 7, June 8. Sa lahat ng mga magulang na meron pong mga anak, sana po ay isama ninyo sa ating ginagawang ministry for our children. Matatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Halina't kay Yahusha'y sumunod, at kami na magkalinga ng Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpakatatag, at sa panig natin ang Amang banal. Panghawakan